Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Mother Tongue, Quarter 1, Week 5. Pangalang palansak. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy at makikilala mo ang kailanan at mga pangalang palansak sa pamamagitan ng mga gawaing inihanda para sa iyo. Umpisahan natin ito sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang kwento ng may pag-unawa. Handa na ba kayong makinig ng kwento mga bata? Mabuti naman kung ganon. Panahon na naman ng anihan. Pupunta ang mag-anak ni na Jerome sa kanilang bukid upang mamitas ng mga gulay at prutas saka mag-picnic. Isinama ni Jerome ang kanyang dalawang malapit na kaibigan na sina Vincent at Mark upang makisaya sa kanilang picnic. Tuwang-tuwa naman ang dalawang kaibigan ni Jerome, lalo na nang makita nila ang kawan ng mga ibon sa himpapawid. Tingnan ninyo ang kawan ng mga ibon! Nakatutuwa silang pagmasdan habang sama-samang lumilipad, ang sabi ni Vincent. Tatawa-tawa lamang ang mag-anak ni na Jerome sapagkat sanay na silang makita ang ganoong tanawin. Nang makarating sila sa bukid, halos lumuwa ang mata ni Mark sa nakitang hitik na bunga ng saging. Wow! Bawat buwig ng saging ay hinog sa puno, sabi naman ni Mark. Aba, kumpul-kumpul din ang bunga ng dalanghita, aniya pa. At doon nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba mga bata? Ang pangalang palansak ay tumutukoy sa grupo ng tao, hayop, lugar o bagay. Halimbawa, grupo, komite, hurado, orkestra, pangkat, umpukan, pamilya, kolonya, lipi, angkan, kumpanya, tropa at kongregasyon. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat sa iyong kwaderno ang mga salitang may salungguhit at tukuyin kung ito ay grupo ng tao, hayop, lugar o bagay. Ang salitang may salungguhit sa kwento ay mag-anak at ito ay tao. Sunod naman, dalawang kaibigan. Ito naman ay tao. Sunod, kawan ng mga ibon, hayop, at buwig ng saging, bagay, at panghuli, kumpol-kumpol na bunga. Ito ay bagay. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Tukuyin ang bilang ng mga salitang may salungguhit sa loob ng pangungusap. Isulat sa kwaderno ang isa kung isahan, 2 kung dalawahan, at 3 kung ito'y maramihan. Sa unang bilang, pupunta ang magkapatid sa simbahan. Ang salitang may salungguhit ay magkapatid. Tutukuyin natin ang bilang ng salitang may salungguhit.
At ang tamang sagot ay dalawa o dalawahan. Ang salitang magkapatid ay dalawahan. Sa ikalawang bilang, nagdarasal ang mga tao na matigil na ang pandemyang nararanasan. Ang salitang may salungguhit ay mga tao. At ang tamang sagot ay tatlo o maramihan. Ang salitang mga tao ay maramihan. Sa ikatlong bilang, ang bata ay matiyagang nagwawalis sa bakuran. Ang salitang may salungguhit ay bata. At ang tamang sagot ay isa o isahan. Ang salitang bata ay isahan. Sa ikaapat na bilang, kambal ang naging anak ng aking ate. Ang salitang may salungguhit ay kambal. At ang tamang sagot ay dalawa o dalawahan. Ang salitang kambal ay dalawahan. At sa ikalimang bilang, ang mag-ama ay namimingwit sa ilog. Ang salitang may salungguhit ay mag-ama. At ang tamang sagot ay dalawa o dalawahan. Ang salitang mag-ama ay dalawahan. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Tukuyin ang ginamit na palansak na pangalan sa loob ng pangungusap. Isulat ito sa kwaderno. Sa unang bilang, hinog na ang buwig ng saging ni Mang Kanor. Anong salitang palansak kaya ang ginamit dito? At ang tamang sagot ay buwig. Sa ikalawang bilang, nabulok na ang tumpok ng kamatis na tinda ni Aling Iska. At ang tamang sagot ay tumpok. Sa ikatlong bilang, nakakahanga ang hukbo ng mga sundalong nagbabantay para sa ating kaligtasan. At ang tamang sagot ay hukbo. Sa ikaapat na bilang, kayumanggi ang kulay ng lahi ng mga Pilipino. At ang tamang sagot ay lahi. At sa panghuling bilang, kumpul-kumpol ang bunga ng ubas ni na Ate Adora. At ang tamang sagot ay kumpul-kumpol. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Magtanong sa nakatatandang miyembro ng pamilya tungkol sa kailanan ng pangalan at gawan ito ng chart. At narito ang halimbawang sagot. Para sa isahan, kaibigan, pinsan. Para naman sa dalawahan, magkaibigan at magpinsan. Para sa maramihan, magkakaibigan at magpipinsan. Para naman sa palansak na halimbawa ay tumpok, buwig.
Gawain sa pagkatuto bilang 6. Ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong nakababatang kapatid, pinsan o batang kalapitbahay. Gamitin ang chart na iyong ginawa sa pagtuturo. Para sa gawaing ito, ay ibabahagi mo ang iyong ginawang chart sa iyong mga kakilala. Ngayon naman ay ang pag-aaralan natin, malaki at maliit na kabit-kabit na letra. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makasusulat ng malaki at maliit na letra sa mga pangungusap at sa paraan ng pagsulat ng kabit-kabit. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Basahin ang liham ni Ana para sa kanyang inang nagtatrabaho sa ibang bansa. Tingnan ang wastong gamit ng malaki at maliit na letra sa mga pangungusap at ang paraan ng pagkakasulat ng kabit-kabit. At narito ang kanyang liham. Dear Nanay, kumusta na po, Nanay? Napakasaya ko po dahil sa inyo pong ipinadalang regalo para sa aking kaarawan. Sana po ay palagi po kayong mag-iingat, Nay. Mahal na mahal po kita. Lubos na nagmamahal, Ana Marquez. Ang liham na ito ay isinulat ng kabit-kabit. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, isulat sa kwaderno ang liham. Bilugan ang unang letra ng mga salitang may malaking letra at guhitan naman ang unang letra ng mga salitang may maliit na letra. At narito ang halimbawang sagot. Ang mga maliliit na letra ay ginuhitan. At ang mayroon namang malaking letra ay binilugan. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sundan ang putol-putol na linya ng mga salita na nakalimbag ng kabit-kabit. Gawin ito sa kwaderno. Una ay Ana. Isusulat mo ito ng kabit-kabit. Sunod, mahal kita. Ikatlo, regalo. At panghuli, kaarawan. Isa pang gawain para sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ng kabit-kabit ang iyong buong pangalan at tirahan gamit ang maliit at malaking letra. Para sa gawain ito ay isusulat mo ito sa iyong kwaderno. Isusulat mo ang iyong pangalan at iyong tirahan. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin, makababasa at makauunawa sa tekstong may kinalaman sa agham. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makababasa at makauunawa sa tekstong may kinalaman sa agham. Malalaman mo rin ang ilang katawagan sa mga kagamitang napapanahon. Simulan natin ito sa gawain sa pagkatuto bilang 1. Basahin at unawain ang teksto. Ang pamagat ng ating kwento ay, digital daw? Ano yun? Araw ng Lunes, nagsalita ang punong guro na si Ginang Lulu Perez sa harapan ng mga mag-aaral. Dapat matuto tayong gumamit ng digital na kasangkapan. Bahagi ito ng kampanya ng DepEd sa digital literacy sa bansa. Pahayag ni Ginang Perez. Digital daw?
Ano yun? Tanong ng maraming bata sa kanilang isipan. Sa loob ng klase, ipinaliwanag ni Binibining Dimaljen ang ibig sabihin ng digital na kasangkapan. Ang digital na kasangkapan ay mga gamit na makabago. Ilan sa halimbawa nito ay computer, laptop, cellphone at iba pa. Dapat matuto tayong gumamit ng mga ito dahil umuunlad ang ating lipunan at nagiging bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Paliwanag ng guro. Halimbawa, sa pagsasagawa natin ng isang pananaliksik tungkol sa iba't ibang paraan ng pangangalaga ng kalikasan, magagamit natin ang internet para makakuha ng impormasyon at kaalaman. Dagdag ni Binibining Dimaljen. At doon nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba, mga bata? Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutin ang mga tanong sa binasang teksto. Gawin ito sa kwaderno. Sa unang tanong, ano ang digital literacy? Ang maaaring sagot ay, ang digital literacy ay isang makabagong pamamaraan ng pagkakaroon ng kaalaman, karagdagang kaalaman at impormasyon gamit ang teknolohiya. Sa ikalawang tanong naman, bakit kailangang marunong tayong gumamit ng mga kagamitan at kasangkapan na digital? Ang maaaring sagot ay, dapat matuto tayong gumamit ng mga digital na kasangkapan dahil umuunlad ang ating lipunan at nagiging bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ikatlong tanong naman, paano nakatutulong ang makabagong teknolohiya sa buhay ng tao? Ang maaaring sagot, mas nagiging madaling gawin ang mga bagay-bagay o mas naging madali ang ating pamumuhay sa tulong ng makabagong teknolohiya. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat kung digital o hindi digital ang mga sumusunod na larawan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang unang larawan. Ito ba ay digital o hindi digital? At ang tamang sagot ay digital. Sa ikalawang larawan naman, ang tamang sagot ay digital. Sa ikatlong larawan, ito ba ay digital o hindi digital? At ang tamang sagot ay hindi digital. Sa ika-4 na larawan, ang tamang sagot ay hindi digital. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat sa iyong sagutang papel ang 5 makabagong kagamitan na makatutulong sa iyong pag-aaral. At narito ang mga maaaring sagot: laptop, tablet, cellphone, desktop, at smart TV. Tunay na malaki ang maitutulong
ng makabagong kagamitan sa ating mga gawain, subalit hindi maikakaila na mayroon ding itong hindi magandang naidudulot sa mga taong gumagamit nito. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Magbigay ng 3 masamang maidudulot sa iyo ng paggamit ng makabagong teknolohiya. At narito ang mga maaaring sagot. Una, maaaring magdulot ng katamaran sa mga bata. Pangalawa, maaaring gamitin sa karahasan. At pangatlo, maaaring makasira o makaapekto sa pag-aaral ng mga bata. Hanggang sa muli mga bata!